Isipin nyo sandali na ang mga pinakamabisang lunas ay hindi pala galing sa mga laboratorio, kundi sa mga pahina ng mga sinaunang kasulatan na puno ng karunungan. Marami ang hindi nakakaalam na habang tumatakbo tayo sa parmasya para sa bawat sakit, may mga halaman sa mga tekstong ito na libu-libong taon nang nagpapagaling sa sangkatauhan. Ang mga halamang ito ay may matibay na klinikal na ebidensya at kinukumpirma ng ayon ng modernong siyensya ang alam na ng ating mga ninuno. Narito ang 20 sa kanila na magbabago sa tingin nyo sa natural na kalusugan. Ang aloe vera ay dating napakahalaga kaya ginagamit ito ng hanggang 34 na kilo sa mga ritual sa libing. Tinawag itong halaman ng immortalidad ng mga Ehipsyo at ginagamit ito ni Cleopatra araw-araw. Ayon sa mga pagsusuri, pinapabilis ng gel nito ang paghilom ng sugat, binabawasan ang pamamaga, at nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. Ang malinaw na gel nito ay may mahigit 75 aktibong sangkap kabilang ang mga bitamina, mineral, at enzymes na tumutulong sa pag-aayos ng mga tissue. Ang kamangyan naman, na nabanggit ng mahigit 20 beses sa mga banal na kasulatan, ay lubos na pinapahalagahan kaya inireregalo ito sa mga hari. Ang dagta nito, na mayaman sa boswellic acids, ay kasing bisa ng ilang gamot sa pagpababa ng pamamaga pero wala itong masamang side effects. Pinatutunayan ng mga pag-aaral ang bisa nito laban sa rayuma, hika, at mga sakit sa panunaw. Ang mira, na madalas kasama ng kamangyan, ay may pambihirang kakayahang pumatay ng mikrobyo at magpagaling ng sugat. Ginamit ito ng mga sinaunang doktor para linisin ang mga sugat at gamutin ang mga impeksyon sa bibig. Kinukumpirma ng makabagong pananaliksik ang tunay nitong epekto laban sa bakterya at fungi. Ang puno ng olibo ay makikita sa kabuuan ng mga banal na kasulatan. Ang extra virgin oil nito, na mayaman sa monounsaturated acids at polyphenols, ay nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso, stroke, at diabetes. Ayon sa mga klinikal na pag-aaral, pinoprotektahan ng langis na ito ang katawan laban sa oxidative stress at pinapaganda ang antas ng kolesterol. Ang isopo, na ginagamit sa mga ritual ng paglilinis sa Biblia, ay may mga sangkap na panlaban sa bakterya, fungi, at virus. Pinapatunayan ng mga pagsasaliksik ang bisa nito laban sa mga impeksyon sa baga at paghinga. Ang igos, na direktang itinagubilin sa mga kasulatan para gamutin ang malalang sugat ng isang hari, ay may mga therapeutic enzyme. Ang mga pampahid na gawa sa igos ay mabisang nakakagamot ng mga pigsa at pamamaga ng balat. Ang granada naman, na palamuti sa mga kasuotan ng mga saserdote, ay isa sa mga pagkaing may pinakamataas na antas ng antioxidants. Pinatutunayan ng mga pag-aaral ang bisa nito sa kalusugan ng puso, pagpapababa ng presyon ng dugo, at pagkontrol sa pamamaga. Iminumungkahi pa ng pananaliksik na may benepisyo ito laban sa ilang uri ng tumor. Ang sedro ng Lebanon, na nabanggit ng mahigit 70 beses, at ginamit sa pagtatayo ng mga sagradong templo, ay naglalabas ng mga mabangong langis na may tunay na katangiang antiseptiko. Kinukumpirma ng mga pagsusuri ang kakayahan ng kahoy na sedro na pumatay ng bakterya, amag, at magtaboy ng mga insekto. Ang mustasa naman, na dantaon ng ginagamit bilang pantapal sa baradong dibdib, ay may mga sangkap na nagiging isothiocyanates na kilala sa pagpuksa ng pamamaga. Ang mint, na mahalaga noong panahon ng Biblia, ay mabisang nagpapakalma sa mga sakit sa tiyan, pagkahilo, at sakit ng ulo. Ipinapakita ng mga klinikal na pagsusuri ang bisa nito laban sa irritable bowel syndrome at pagbabawas ng sakit sa tiyan. Ang arugula, na binanggit kasama ng mint bilang halamang binubuwisan, ay may matapang na pait at may mga flavonoid na lumalaban sa pamamaga. Gayunpaman, kailangan ng pag-iingat sa paggamit nito dahil hindi ito angkop sa lahat ng sitwasyon. Ang coriander, na ang mga buto ay itinulad sa mana ayon sa mga kasulatan, ay tumutulong sa panunaw, may katangiang pumatay ng mikrobyo, at kayang magpanatili ng tamang level ng asukal sa dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang extract na ito ay nagpapababa ng blood sugar at nagpapaganda ng lipid profile. Ang cumin, na nabanggit pa sa mga sinaunang kasulatan tungkol sa agrikultura, ay mahigit 4,000 taon ng katuwang sa panunaw. Pinatutunayan ng mga klinikal na research na ang pag-inom nito ay nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo at kolesterol. Ang bawang naman, na labis na pinahalagahan noong panahon ng Eksodo, ay marahil ang pinakapinag-aralang halamang gamot sa mundo. Napakaraming ebidensya na ang bawang ay mabuti sa puso, nagpapalakas ng resistensya, at may tunay na katangiang panlaban sa mikrobyo. Pinatutunayan ng mga pag-aaral na ang supplement nito ay nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapaayos ng kolesterol. Ang sibuyas, na kasama ring nabanggit sa kasaysayan ng bawang, ay may taglay na sulfur compounds at quercetin. Ang regular na pagkain ng sibuyas ay iniugnay sa mas mababang tsansa ng kanser at mas matibay na mga buto. Ang balm of Gilead, isang napakabihirang dagta na maaaring wala na sa kabubatan ngayon, ay itinuturing na kayamanan noong unang panahon.
Ang mga pagsusuri sa mga katulad nitong halaman ay nagpapatunay ng kakayahan nitong magpagaling ng sugat at mag-alis ng pamamaga. Ang kasya naman, na sangkap sa sagradong langis, ay kasing halaga ng ginto noong panahon ng Biblia. Ang pampalasang ito na kamag-anak ng cinnamon ay nagkokontrol sa asukal sa dugo, ayon sa mga pag-aaral na nagpapatunay na ang supplementation ay nagpapaganda sa sensitivity sa insulin. Ang tunay na cinnamon, na mas mahalaga kaysa sa kasya, ay ginamit din sa langis ng pagpapahid. Ipinapakita ng malawak na pananaliksik na ang mabangong balat ng kahoy na ito ay nagpapabuti sa kontrol ng asukal, may malakas na antioxidant, at lumalaban sa mga impeksyong dulot ng bakterya at fungi. Pinatutunayan ng mga clinical trial na ang pag-inom nito ay malaki ang naitutulong sa blood sugar ng mga may diabetes. Ang saffron naman, ang pinakamahal na pampalasa sa mundo na nangangailangan ng mahigit 100 bulaklak para sa 1 gramo lang, ay may katangiang panlaban sa depresyon na katulad ng ilang gamot ayon sa mga pag-aaral. Ipinapakita ng pananaliksik na ang supplementation ay nagpapabuti sa mga sintomas ng banayad na depresyon at pagkabalisa. Ang ubas ay binanggit ng mahigit 500 beses sa kasulatan bilang simbolo ng buhay at ugnayan. Kinukumpirma ng modernong medisina na ang ubas at alak, kapag katamtaman ang pag-inom, ay nagbibigay ng pambihirang benepisyo sa puso. Ang mga polyphenol, lalo na ang resveratrol, ay nagpoprotekta sa puso at nagpapahaba ng buhay. Ayon sa mga pagsusuri, ang katamtamang pagkonsumo ay naugnay sa mas mababang panganib ng sakit sa puso at mas mahabang buhay. Ang 20 halamang ito ay hindi lamang bahagi ng kwentong bayan o pamahiin, kundi mga lehitimong gamot na pinatunayan na ng makabagong siyensya.